Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Maraming salamat sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. At kung kayo ay bago pa lang sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more video. Mga kapolitika, ang bigyan natin ng reaksyon sa puntong ito ay itong paglabas nga ng survey mula sa SWS na kung saan ay more than half or more than sa kalahati ng mga Pilipino ay payag dito sa pagpasok ng ICC sa ating bansa upang imbestigahan nga itong former President Duterte hinggil sa drug war kung saan ay marami ang napatay noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. So anong masasabi natin dito mga kapolitika, kasi lumabas doon sa survey na 53% ng mga Pilipino ay payag na papasukin ng ICC, 26% ay hindi payag mga kapolitika at 21% ang undecided. So ang masasabi lamang natin dito mga kapolitika is talaga namang gumagana na ang black propaganda ng mga tao na gustong pabagsakin itong si former President Duterte, kasi nga ito lang ang only way para mapilayan itong former president. And at the same time, hindi lang kasi dito ang pinupunterya mga kapolitika, hindi lang ang former president ang gusto nilang punteryahin, kundi gusto din nilang madamay itong si VP Sara, kasi alam naman natin na mataas talaga ang rating ni VP Sara kung siya ay tatakbo na presidente sa 2028. Ngayon pa lang ay napakataas na po ng rating niya. So the only way na ma-wipe out nila itong Duterte is papasukin itong ICC, kasi damay-damay na yan mga kapolitika. And ito nga sa kakalabas lang na survey na 53% nga ay approve sa mga Pilipino ang pagpasok ng ICC. Kasi nga ang SWS survey mga kapolitika is matagal na itong firm or matagal na itong institution na ginagamit sa panukat sa pulso ng bayan. So I believe na dahil nga sa samot-saring issue na ipinukol, ibinato at itinapon dito kila Duterte is meron itong epekto din sa mindset ng mga Pilipino. Okay, so isa sa mga reason dyan is syempre ang media is nagagamit din, kasi kung ano ang sinasabi ni Duterte is laging headline yan. And hindi naman lingid sa ating kaalaman na minsan nabibigyan ng bad color o bad taste mga kapolitika itong sinasabi ni former President Duterte. So bakit nga ba papasukin itong ICC dito sa ating bansa? Unang-una, gustong mapilayan itong Duterte nga. So sa tingin natin, ito ang number one na reason talaga, kasi yung ICC is hindi naman talaga yan makakapasok sa ating bansa, hindi yan makakapenetrate kung may harang na nilagay ang ating kasalukuyang administrasyon. And actually ang mga kapolitika, nagsimula nga ito doon sa pagtanggal ng confidential funding inday, at mula doon ay nagpalitan na ng maanghang na salita na mga patutsada itong kasalukuyang administrasyon at dating administrasyon. And itong si Duterte ay marami ng hinalungkat yung lahat ng mga issue ng dating administrasyon. And isa na nga dyan itong war on drugs. So dati hindi nga sinasabi na hindi makipag-operate sa airport pa lang aristuhin na itong ICC. Pero ngayon nag-iba na po ang tono. So kumbaga kung may investigasyon man ng ICC dyan is hinahayaan lang nila. Pero ang sinasabi nila is kung may warrant of arrest na ilalabas is hindi daw makipag-cooperate ang gobyerno. But I doubt mga kapolitika, kasi iba kasi ang nangyayari sa iba yung sinasabi ng kasalukuyang administrasyon. And lately lang kasi nagpunta sa Davao itong ating kasalukuyang administrasyon, and may mga pasaring din nga itong hindi man niya tinumbok talaga itong si former President Duterte, is may sinabi nga itong si Pangulong BBM na doon sa suggestion ni former President Duterte na maghiwalay na lang ang Mindanao sa Pilipinas, sa mapa ng Pilipinas. So ang sagot dito ni PBBM lately lang is sinabi niya it's doomed to fail. So hindi nga ito magsasucceed itong plano ni former President Duterte na
hihiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Hindi ito magsasucceed. Yan ay ayon mismo kay Pangulong BBM. May sinabi nga doon yung isa sa mga cabinet member niya na gagamitan lang ng dahas, ng force, itong sinasabi ni former President Duterte, and kakasuhan nga nila dahil sa sinabi niya na parang dinidivide ni former President itong Mindanao sa Pilipinas. So, ito ay part ng plano nila mga kapolitika, no? Ito ang nakikita natin kasi especially na mag-election next year, and syempre mainit na ang batuhan ng mainit na din ang batuhan ng mga political propaganda. Kanya-kanyang labasan ng mga baho yan mga kapolitika. But I doubt na kung ito ay mangyari man na yun nga, yung pagpasok dito ng ICC is hindi magkakagulo ang bansa. So ngayon pa nga lang nagkakagulo na ang ating bansa. Wala nang unity na nangyayari. Taliwas doon sa naging advocacy ni PBBM nung election. So nagkakaroon na ng paghahati-hati mga kapolitika. So hinggil sa issue dito mga kapolitika, I doubt na hindi magkakagulo ang ating bansa kasi malakas pa rin nga itong Duterte. Kahit sabihin man natin na itong pagpasok nga ng ICC is pinayagan ng majority, more than half ng Pilipino, is hindi pa rin natin maikakaila mga politika na malakas pa rin ang kapit itong former president sa masa. And ang mga tao is nagtitimpi lang din at baka magkakaroon ng revolusyon itong ating bansa. So, ang sinasabi natin dito mga kapolitika is wag naman sana itong mangyari, but sa nakikita natin ngayon is mahal pa nga ng tao itong former president, and alam naman natin na nagbanta ito kay PBBM na maging madugo nga ang laban na ito. And dito nga sa panawagan lately ni former Senator Gringo Honasan din na mag-usap-usap itong mga leader ng bansa is wala ngang nakinig. Even kay former President Duterte is hindi siya nag-respond dito sa panawagan ni Gringo Honasan na mag-usap-usap para sa kapakanan ng bansa, para sa unity or para sa peace process, healing ng bawat kampo. So abangan natin mga kapolitika ang susunod na mangyayari kasi alam naman natin na naghahanda din itong si former President Duterte. Hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari mga kapolitika. So yun lamang ating reaction video hinggil sa balitang ito. And kung kayo ay mahilig sa issue ng politika, issue ng lipunan ng ating bansa, ay please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.